It's time for DJ Rocky's Secret Files. Maaaring i-judge ako ng iba pero okay lang. Hindi naman importante ang sasabihin nila. Gusto ko lang batiin ang anak ko ng happy first birthday, Luella Gray. Isang taon na ang nakalipas noong ipinanganak kita. Sabi ko ayaw ko ng drama at ayokong umiyak. Pero tuwing maaalala ko yung hirap na pinagdaanan natin, hindi ko mapigilan ang luha ko. Noong araw ding ito, noong nakaraang taon, ay isinugod ako sa PJG sa Cabanatuan. Dahil hindi normal ang paghinga mo. Kailangan nila akong i-CS dahil baka mamatay ka daw sa loob ng tiyan ko. At nung araw ding ito, ayaw maniwala ng mga doktor na sakto ang bilang ko na 9 months ka na. Dahil pinagbabasihan nila yung ultrasound mo. Kaya in-ultrasound nila ako uli at nalaman ko na kaya pala ang liit-liit ng tiyan ko ay dahil may komplikasyon ka at hindi ka normal. Iyak ako ng iyak dahil sinabi din nila na hindi ka magtatagal at maaaring oras lang ang itagal mo ay papanaw ka na rin. Napakasakit ng mga salitang yun para sa akin. Walang katumbas ang sakit na ni kahit anong salita ang lumabas sa bibig ko. Ang daming nakakabit sa'yo. May dextrose at oxygen ka. Tapos hindi ka pwedeng dumede kasi wala daw butas ang puwet mo. Kulang ang mga daliri mo sa paa at kamay. Sarado ang bumbunan mo. May butas ang puso mo. At ang pinakamasakit, hindi ma-identify ang gender mo. Gusto kong magwala nung nakita ko yung picture mo. Sabi ko pa noon, kawawa naman yung anak ko. Nahihirapan sa ICU. Sana nakunan na lang ako kaysa naman nanganak nga ako pero nahihirapan naman. Nagpalakas ako. At noong araw na pwede na akong umuwi, yun ang unang araw na nakita kita. Hindi ko mapigilang umiyak. Sabi ng mga nurse, kausapin daw kita kasi naiintindihan at naririnig mo daw ako. Pero anak, ang sakit-sakit na makita kitang nangingirapan. Sana nananaginip lang ako ng mga oras na yun. Sobrang sakit na makita kitang nakadextrose at ang payat-payat mo. Sabi nila, pwede ka na rin naman daw iuwi para makasama ka naman namin bago ka kuhanin ni Lord. Ang saya-saya ko nung naiuwi ka namin. Kasi ang sarap pala uli mag-alaga ng baby. May taning ang buhay mo, anak, pero hindi ko kayang makita kang nasa kabaong, kaya pinapaasa ko ang sarili kong magiging maayos ang lahat. Kahit hindi pa ako ganun kalakas noon, inayos ko agad ang binyag mo. At naganap ako ng simbahan na kayang magbinyag ng walang seminar at mabilisan. At doon bininyagan ka na. Pagkatapos ng 2 araw, sabi ng mga tita mo from daddy's side, ipa-check up daw kita.
para maresetahan ka kahit na vitamins lang. So nagpunta tayo sa pedya na ang last name ay Mendoza. I asked kung may pupwedeng vitamins para sa'yo at ang sagot ng pedya sa akin, anong tingin mo sa akin, magmimilagro? Abnormal yung anak mo, hindi nagagaling yan. Anong check-up pa ba ang gusto mong gawin ko? Umuwi ka na at hintayin mo na lang na mamatay ang anak mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bakit ganun magsalita yung pedya na yun sa anak ko? Hindi niya alam ang hirap ng pinagdaraanan namin para lang iparinig niya ang mga salitang yun sa anak ko. Marami pa siyang sinasabi pero ang sabi ko na lang, sige po, tama na, alis na kami. Gusto ko siyang murahin sa lahat ng masasakit na salita na sinabi niya at ipinarinig niya sa anak ko. Pero again, walang humpay ang pagluha ng mga mata ko sa narinig kong yun. Sabihin mo nang mahina ako pero mas iniisip ko yung kalagayan ng anak ko nung mga sandaling yun. Lumipas ang isang araw at napansin kong ang tamlay ng anak ko. Hindi siya ganun kasigla nung mga araw na yun. At nung maggagabi na, napansin ko hindi normal ang paghinga niya. At tumitirik ang mga mata niya. Sabi ko sa asawa ko, "Di, si baby bakit ganun tingnan mo? Parang hinihingal at tumitirik ang mata. Ayaw tumigil sa pag-iyak." Yun na pala ang araw na kinakatakutan ko. Magdamag kaming hindi nakatulog at binantayan ka namin. Niya, naging itim. At ang daming sinasabi ng doktor, nalalagyan daw siya ng tubo. Sabi ko, iuuwi na lang po namin siya. Ang hirap tanggapin at lalong makita kang ganun. Para sa amin ng daddy mo, prinsesa ka at walang makakapanakit sa'yo. Noong umuwi tayo, bumalik ka sa dati mong kulay. Gabi na noon at kinakausap ka namin ng daddy mo. Anak, gusto ka pa naming makasama ng matagal. Pero ayaw namin na nakikita kang nahihirapan. Labag man sa kalooban namin na sabihin. Pero anak, bumitiw ka na. Papayag na kami na umalis ka. Alam ko lumalaban ka dahil gusto mo kaming makasama pero anak, suko na. Tama na. Hirap ka na. Sana anak, kung nangihirapan ka, huwag mong ipakita sa amin kasi hindi namin kaya. Magdamag kaming nagbantay at nakaidlip ng 2 oras. 6:00 ng umaga nung nagising ako. Buhay pa yung anak ko. At parang nagpapabuhat siya sa akin. Sabi ko, anak, sandali lang, magpapump muna ako ha. At nang makadede ka, gutom ka na ba ha? 5 minutes lang nung nawala ako. Pero pagbalik ko, wala nang buhay ang anak ko. Na makikita at makakasama ka namin. Namimiss ko ang boses at pag-iyak mo. Wala na yung baby kong cute na singkit at matangos ang ilong. Sobrang sakit na makita kita sa kabaong. Samantalang bago kita ihiga noon sa kaama, sinisigurado kong malambot, malinis, at maluwag ang pwesto mo para makagalaw ka ng maayos. Pero ngayon nakahiga ka sa parektangulong kabaong na ang sikip-sikip. Mugto ang mga mata ko dahil sa pag-iyak pero kinakaya ko.
Kasi ayokong makita mong mahina at malungkot kami sa pagkawala mo. 2 weeks pa lang ang nakalipas simula noong nanganak ako. Kaya hindi ko napansin na bumuka pala yung tahi ko. Dahil siguro sa pag-iyak, puyat at stress. At pagkatapos ng isang araw, inahatid ka namin sa huli mong antungan. Wala nang masasakit pa. Nasunduin ka ng sasakyang kulay puti. At dalhin ka sa lugar na kung saan malayo sa amin. Yun ang huling araw na nakita at nahalikan kita. Bumuhos ang luha at pighati. Na para bang paulit-ulit na sinasaksak ang mga puso namin sa sobrang sakit dahil sa pagkawala mo. Ang sakit pa rin palang alalahanin ng mga nakaraan. Akala ko hindi na ako iiyak. Pero sana anak, masaya ka na ngayon sa piling ni God. Miss na miss ka na namin. At sana ngayong first birthday mo, kasama ka naming mag-celebrate. Ganun pa man anak, kahit wala ka na, masaya kami. Dahil nagkaroon kami ng pagkakataon makasama ka. At swerte pa rin kami dahil may anak kaming anghel. I love you and happy first birthday. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocketera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Hello, may ililinaw pa ba ang iyong boses? Pwede mo bang lakasan pa yung boses mo? Magandang gabi. Alright, anong pwede namin itawag sa'yo? Hello? Diyan na lang, diyan. John. Ilan taon ka na, John? Magto-24. Magto-24. Sang lupalop ka naman galing, John? Tanda. Tundo. Alright. John, palinaw na lang ng boses ha kasi kapag hindi namin naintindihan to, I'm so sorry but we have to drop the call. Alright. John, magto-24 from Tundo, Manila. Ano ang top secret mo? May niligawan kasi ako. Single mom. Pero parang hindi pa rin wala yung feelings ko dun sa ex ko. May nililigawan kang single mom pero hindi pa rin nawawala yung feelings mo sa ex mo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Opo. So, bakit kayo muna naghiwalay nung ex mo in the very first place? Humingi siya ng space. Basta nagsabi siya sa akin na pahinga muna tayo. Ay, di ba kapag pahinga muna tayo, katabi kayong matutulog, ganon? Di ba ganon yun? Kasi sinabi ko na yan din sa asawa ko, tara, magpahinga muna tayo, tapos iba yung nangyari. Charot. Charot lang with the rot. Oh, John, sige. So, nagpahinga kayo. So, yung may usapan ba kayo na ilang buwan lang kayo magpapahinga o ilang araw lang kayo hindi magkakausap? Wala siyang specific na sinabi sa akin. Basta sabi niya sa akin, mag-iingat ka na lang. Sinabi niya sa'yo yun? No. Tapos, pagkatapos no, na sinabi niya magpahinga muna tayo, nakipag-communicate pa rin ba siya sa'yo? Nung sinabi niya sa akin, pahinga muna tayo. Kasi ano siya, galing siya nun sa
Parang testahan, ganun. Pustahan? Piestahan. Piyestahan, sorry. Medyo bingi. Piestahan. Tapos, pagbalik, 8 days siyang walang paramdam sa akin. Mhm. Tapos, nung bumalik siya, nung bumalik siya, Ano nangyari? sabi ko, ba't parang nagiba yung ikaw, sabi ko sa kanya, may problema ba? May nagawa ba ako? Tapos, sabi niya lang sa akin, sorry. Tapos, yun, tinanong ko kung okay pa ba kami. Sabi niya sa akin, pahinga muna tayo. Mm. Hindi ko alam kung anong specific na sinasabi niya sa akin, pero sabi ko sa kanya, may iba na ba? Or ano ba nang nagawa ko? Anong sagot niya? Hindi siya nag-reply sa akin. Basta sabi niya sa akin, mag-iingat ka lang. Ingatan mo sarili mo. Tapos, sorry. So, John, sure ka ba na gising ka ngayon? O baka tulog ka talaga, nagsisleep talk ka lang Gising pa ako. Gising ka, alright. Sige, John, buka mo lang maigi yung bibig mo kasi may mga kabisyo tayong hindi masyadong nakakaintindi nung sinasabi mo kasi parang binubulong mo yung mga sinasabi mo. But anyway, John, so basically, etong si ex mo, nagsabi sa'yo na magpahinga muna tayo, tapos nanibago ka sa kanya, so naging parang cold siya sa'yo. So after ba ng lahat ng yon naghiwalay na kayo ng tuluyan? Or nagsabi ba siya ng goodbye? Tapusin na natin to? Nasa sinabi sa akin, pero sabi niya sa akin, mag-iingat ka na lang. Tapos, parang sinabi ko sa kanya pa, pwede pa ba natin ito ayusin? Sabi niya, wala na dapat ayusin. So basically, para kayo naghiwalay, pero wala talagang official na goodbye. Wala siya, parang hindi siya specific na tawag na, parang paano mo matatawag na breakup yun? Kumbaga wala ng official na sinabi niya na break na tayo. I'm sorry but I'm leaving this relationship, o pwede bang maghiwalay na tayo? Ganyan, hiwalay na tayo, hindi ko na kaya. Walang ganon. Sabi niya lang talaga mag-iingat ka, ganon. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, ayos pa ba tayo? Tapos, ano ba nagawa ko? May iba na ba? Sabi ko sa kanya. Nung bumalik siya, kasi 8 days siyang walang paramdam. Nabanggit mo na to kanina, no, John? So medyo pa bilisin na lang natin tong pagkukwento mo, ha? Dahil baka mamaya abutin na naman tayo ng 12:00 ng madaling araw. So John, etong babaeng ito na naging ex mo, so again, wala kayong opisyal na hiwalayan, walang mga nabanggit na salitang hiwalay na tayo, basta sabi niya lang, ingatan mo ang sarili mo. Then after nun, hindi na ba siya nagparamdam? May time na kinukulit ko siya. Kasi parang hindi ako sapat sa sinasabi niya na ganun. Parang may gusto akong isagot niya. Ano yung gusto mong marinig na isagot niya? Bilang lalaki. Kasi, syempre, totally hindi pa naman kami matagal, pero magawa niya na kami nung bago siya manlalig sa akin. May naalala ka bang ginawa mong pagkakamali or pinag-awayan ninyo bago ang lahat ng yun? Wala akong nagawa. Kasi lagi ako nasa trabaho. Tsaka bago siya umalis, bago siya pumunta dun sa place na pupuntahan niya, okay kami.
ang siyaseto namin. Kumbaga talagang parang naiwan ka sa ere. Alright, so John, talagang hindi na ikaw kinommunicate nung mismong ex mo na ito. So, you officially parang tried to move on, tama? Yes. Okay, tapos mapunta tayo dito sa bago mong nililigawan na single mom. Tama ba ako? Single mom tong nililigawan mo? Opo. Alright. So bakit mo niligawan tong taong to? Gayong alam mo na may feelings ka pa dun sa ex mo. Kasi lagi ko siya nakakausap, lagi ko siya nakakasundo, lagi ko siyang nahanap. Tapos, parang yung feelings ko dun sa ex ko, parang nababawasan niya. Aware ba? Alam ba nitong single mom na ito na meron ka pang nararamdaman para sa ex mo? So ngayon, parang John? hindi ko sigurado, pero alam ko hindi pa totally ayos. Alright, John, question. Alam ba nitong single mom na nililigawan mo na meron ka pang feelings o nararamdaman para sa ex mo? Hindi ako sabihin. Pero gusto ko sabihin sa kanya pag alam ko na pwede na. Kasi busy rin siya sa trabaho. Pero aware ka na posible mong masaktan etong single mom na ito na nililigawan mo na pinapa-fall mo sa iyo. Totally hindi ko pa naman siya pinapapol. Pero syempre may care na rin ako sa kanya. Mahal mo? Parang papunta na rin sa stage na rin. So gusto mo pa lang siya? Oo. So palagay mo, okay ba na ituloy-tuloy mo yung panliligaw mo dito sa single mom habang nararamdaman mong may pakiramdam ka pa dito sa ex mo? Hindi ko rin alam. Kaya nga po sumawag ako. Ay, tumawag ka dahil dun? OMG, kaya naman pala. Nangingi ka ba ng advice? Parang gano'n na rin po. Gusto mo tawag tayo sa kabila? Hingi tayo ng advice dun sa kabila. Siyempre, lahat sila dun nag-a-advise, no? Malay mo, makaisa tayo ng advice dun. Kasi, hello, ito po yung programang hindi kayo huhusgahan. Wala kayong maririnig na ambag ko pagdating sa advicean. Pero okay naman sa akin kasi sa akin si single mom, napakabait niya. Oh, sapat ba yun na dahilan para mahalin mo siya ng tapat at totoo? Natutunan ko na rin naman siya mahal. Tapos, dun sa part na natutunan ko na siya, parang yung feelings ko sa ex ko nawawala. Pero dito tali nawawala ka. Pero, magsasabi naman ako sa kanya ng totoo. Kasi, Kailan? Kasi wala namang sikreto din na nalaman, di ba? Depende kung gusto mong panghawakan yung sikreto mo hanggang kamatayan. Hindi naman. Kasi di naman ako ganun lalaki. Mhm. Honest din naman ako sa relationship ko. Kung sinasabi mo yun, John, na honest ka pagdating sa relationship mo, ba't di mo siya nagawa in the very first place dito sa nililigawan mong single mom? Kumbaga may bagahe ka pa, ba? Tapos, Parang, kasi tawag nililigawan mo. pag may time kasi na parang nilalapit ko yung usapan namin. Connection lost. Reconnecting. Hello, John. Hello po. Bumibigay ang koneksyon natin, kaya naman paiksiin na natin ang lahat ng ito. Ano itong gusto mong sabihin sa amin? Ano po ba dapat gawin?
Yun yung tanong mo, ano bang dapat gawin? Sa'yo na mismo nang galing, di ba? Sabi mo naman, sasabihin mo naman yung totoo dito sa nililigawan mo. So sabihin mo sa kanya yung katotohanan na at some point may pakiramdam ka pa dito sa ex mo na hindi mo pa tuluyang makalimutan. And I think it's normal for us to feel that way while we are processing our own healing. Meron ganun kumbaga habang naghihilom tayo, minsan napapadpad tayo sa mga lugar kung saan hindi naman natin nakalain na mapupuntahan natin. At minsan may mga taong matatagpuan tayo na hindi rin natin nakalaing matatagpuan natin sa oras na tayo ay naghihilom pa ng sugat na iniwan ng taong minahal natin. So I think in order for you to really build a relationship with a person that you would like to be with, first things first, you have to build trust. And by doing so, you have to be honest about what you feel. Kasi dun yun yung magsisimula Yun ang pundasyon ng magandang relasyon. Ang pagiging honest ng isang tao. Kasi kapag nalaman pa niya yan in the latter part of your relationship or dating scene, tapos biglang bumalik yung ex mo, tapos ma-inlove ka ulit dun sa ex mo, tapos hiwalay mo siya, di ba lalong masakit? At least, alam niya yung risk of loving you or of entertaining you. Etong single mom na to, alam niya magiging risk kasi alam niya na hindi ka pa masyado nakaka-move on Umbaga, maging fair ka din naman dun sa tao na binibigyan ka ng oras para kausapin siya. Binibigyan ka ng panahon at some point nag-e-effort din para makilala ka. Opo. John, meron ka bang mensahe para sa ex mo, para dito sa taong nililigawan mo? Mamili ka. Sino dito bibigyan mo ng mensahe? Sa ex ko siguro, good luck na lang sa... Good luck. Good luck saan? Good luck na lang sa kanya kasi bago kami nag-iulay, sabi ko sa kanya, kasi siya wala na siyang family. Wala siyang parents. So, basta sabi ko sa kanya, lagi siya mag-iingat kung asan siya. Doon naman sa nililigawan mo, siguro mag-focus na lang muna siguro ako sa sarili ko bago mo na pumasok bago mo na siya ligawan siguro. Siguro friend lang muna siguro. Ayun At least may realization ka ng ganyan. Friend with benefits? Charot. Charot. Anyway, John, maraming salamat sa iyong pagtawag at sana kahit papaano nakatulong naman ang pagtawag mo sa programang ito para mabigyan ka, 'di ba, ng mas malinaw na direksyon na kung ano talaga ang magandang desisyon na pipiliin mo sa iyong buhay. Alright? Thank you po. Thank you and God bless. Bye. Nangyari na ba sa inyo yun? Yung hindi kayo makamove on dun sa ex nyo tapos biglang nanligaw kayo ng iba? O kaya nag-entertain kayo ng iba? Alam mo, dati hindi naman ako naniniwala sa ganun na kailangan mo ng ibang tao para maghilom ka. O kinakailangan mo ng ibang tao para gumaling yung sugat na iniwan ng taong minahal mo dati. Ang mahirap kasi doon, kapag talaga may nararamdaman ka pa para doon sa ex mo Alam mo kasi yung nagmo-move on dahil nasaktan, na hindi na gustong makasama yung taong nagdaan sa buhay niya. Versus doon sa gustong-gusto niya pang makasama yung ex niya, pero hindi na kasi pwede dahil ayaw na nung ex niya. Yung ganong pakiramdam, magkaiba yung sitwasyon na yun And kung sakaling alam nung isa na tapos na talaga sila, at naghahanap na lang talaga siya ng the one para sa buhay niya, I think that is the kind of searching for someone na hindi harmful. Na harmless, kumbaga. Yung klase ng paghahanap ng the one o yung pagpaproseso ng paghilom na harmless dahil alam nung tao na hindi na dapat niyang balikan yung taong minahal niya dati. Kasi tapos na at inayawan niya na.
that is okay. Pero kung may feelings pa yung tao doon sa taong minahal niya dati, tapos in the process of moving forward, tinatry niyang maghilom pero alam niya talaga na gusto niya pa yung taong yun, tapos gagamit ka ng ibang tao, manliligaw ka, mag-entertain ka ng ibang tao, that is very destructive. Yun yung harmful. Especially kung hindi ka naging tapat dun sa taong ini-entertain mo or taong nililigawan mo. Yun yung harmful eh. Ano ba may share ko? Yung una, nagawa ko yun, I think. Yung alam kong hindi na dapat. At hindi ko na, wala na akong nararamdaman. Nasaktan lang talaga ako. At kailangan kong i-mend yung broken heart. And kailangan ko lang pahilumin yung sugat na ginawa ng taong minahal ko. So I dated, guys. Nung time na broken heart ako. And that helped me. At some point, doon sa paghilom ng sugat na ginawa at nangyari doon sa previous relationship ko. I don't wanna say na gumamit ako ng ibang tao. But dating other people helped me para mas makilala sarili ko at mas ma-realize ko na there are so many fishes in the sea. Na ang dami pa palang available na tao sa mundong to na mas better or better pa dun sa previous na minahal ko. Hindi ko lang ginawa talagang available yung sarili ko kasi nga committed ako nung time na yun. At ang sarap mahalin ha. Ang sarap mag-entertain, ang sarap maging likable, lovable, ang sarap na mapunta sa tamang tao na honest. Tapos at the same time, ikaw din honest. Yung ganun ba, patas-patas lang, hindi unfair. Yun lang. Sana hindi tayo manggamit ng ibang tao in expense of building ourselves. Sana hindi tayo manggamit ng ibang tao just to mend our broken hearts. If gagawin natin yun, sana informed sila para alam din nila yung risk. Or sana ganun din sila para patas kayo. Ay nako. Anyway, Kabisher, you wanna share your secrets? Bukas na lang ulit kasi overtime na naman tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. Explain ko ulit ha, anong ibig sabihin ng Basa Princess. Yung babaeng mahilig magbasa ng secret file at ang babaeng paminsan-minsan nagbabasa ang kilikili. Doon po yun nakuha. DJ Rakitera, ating nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang i-memorize yan. Basic. This is Top Secrets. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kung kailan mapapagod pero hindi susuko. Lalong-lalo na kung merong involved na bata. Pero kapag wala ng rason para mag-hold on, wala rin namang masamang mag-let go. Dati, hindi ako naniniwala na makikilala mo lang ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Pero tama pala talaga sila. Sa tagal naming magkarelasyon ni Zach, mukhang ngayon ko lang siya nakikilala ng lubos. Para bang ngayon lang lumalabas ang totoong ugali niya. Month of May this year. 5 months pregnant pa lang ako noon. Nanaginip ako
nasa coffee shop daw kaming dalawa nang biglang merong babae na lumapit sa kanya. This girl asked him kung pwedeng ihatid daw siya. Then pumulupot at umabrisete ang babaeng ito kay Zach. Then without any second thoughts, tumayo agad si Zach. Inakbayan yung babae at sinamahan ito. Nilingon lang daw niya ako nang nakangiti habang palayo sila yung nightmare ko. Never naman ako naging mahigpit sa kanya. Wala akong access sa social media niya since I respect his privacy. At tiwalang-tiwala ako sa kanya, lalo pa na magkakabibi na kami. Sa totoo lang, nahirapan akong buksan ang cellphone niya that time. Pero buti na lang nahulaan ko pa rin ang password niya. Hanggang sa na-open ko na nga ang cellphone niya. And yes, DJ Rocky at DJ Jello. Dito ko na nakita ang mga conversation. Conversation sa iba't ibang babae. Pero ang worst, may isang conversation siya with his co-worker na talagang pumukaw ng atensyon ko. Ang kwento pa naman sa akin ni Zach, yung babaeng ito ay taken na. Pero hindi naman pala. Itago na lang natin siya sa pangalang Danica. Alam naman, dun sa opisina nila Zach, yung relationship namin, na live-in kami and we're having a baby. At alam na alam nung babae yun. Pero alam nga niya. At pinili niyang manira pa ng relasyon ng pamilya. I have no idea kung ano talaga yung motibo ng babae. Siguro, kating-kati lang talaga siya. Pero mali eh. Naisip ko bakit yung partner ko pa, bakit sa akin pa? While reading their conversation, sobrang nanginginig ako. First time kong maramdaman yun. Nandun yung galit, nandun yung pandidiri sa lahat ng nabasa ko. So confirmed. May babae si Zach. Yung taong minahal ko ng sobra, pinagkatiwalaan ko, pinagkatiwalaan ng pamilya ko, nagawa akong lokohin. Ang baboy ng mga nabasa ko. Nakakadurog. Sa totoo lang, hindi nga ako maawa-awa sa sarili ko eh. Pero awang-awa ako sa batang daladala ko. Kasi pakiramdam ko hindi niya deserve yung pain. Hindi niya deserve yung sakit. Never. Naisip ko pa nga, pinagdasal namin to ni Zach. At kung kailan naman ibinigay sa amin tong baby na to, saka siya nagloko. Ano ba, may kulang ba sa akin? Nagsawa na ba siya sa akin? Lahat naman ng atensyon, binibigay ko sa kanya. Lahat ng pag-aasikaso, ng pagmamahal, ipinararamdam ko sa kanya. Mukhang sadyang hindi lang siya nakontento at natukso sa iba. Dito ko na rin kinwestiyon ang pagmamahal niya sa akin. Ano ba? Hinihintay niya lang ba akong bumitaw? Kaya gumagawa na siya ng paraan? Kasal na lang ang kulang sa aming dalawa. At nakaplano na yun. Kaya hindi ko lubos akalain na magagawa niya sa akin lahat ng yun. Kapag nagpapaalam siya, nakakain sila ng mga katrabaho niya,
O mag-iinom sila ng mga katrabaho niya? Oo agad ako kasi nga may tiwala ako sa kanya. Kampante ako. Pero sa pagiging kampante ko, naisahan niya ako. Siguro, iniisip niya na okay lang na gawin niya yun. Kasi akala niya hindi ko malalaman. Pero dun siya nagkakamali. Sobrang sakit, DJ Rocky at DJ Jello. So after few days na mahuli ko si Zach, bigla na lang nag-reach out sa akin yung girl na si Danica. Kinausap niya ako at dito ko na nalaman ang buong katotohanan. Inamin sa akin ni Danica na may nangyari sa kanila 3 different times. Doon ako nanlumo. Galit na galit ako. Muntikan ko lang makalimutan na buntis ako. Kaya sinubukan kong ikalma ang sarili ko. So I confronted Zach and confirmed. Totoo lahat ng sinabi ng babae. I was thinking kung gagawa ba ako ng iskandalo, pero I chose not to. Alam kong kayang-kaya ko yung gawin, pero hindi ko pa rin sila pinahiya. So sabi ko dun kay Danica, sana hindi mo maranasan yung nararanasan ko ngayon. Sana hindi masira yung peace of mind mo habang nasa relasyon ka. Wala akong ibang gagawin, kundi ipagdarasal na lang kayo. Humingi naman ito ng sorry sa akin. Pero nung magagawa ng sorry niya, kung nasira na yung relasyon na inaalagaan ko ng napakatagal. And the worst thing, may involve pang bata. Ang bababoy. Biruin mo yun, DJ Rocky at DJ Jello. Yung mga panahong gumagawa sila ng kababuyan, yun din yung mga panahon na sinusubukan namin ni Zach na magkaroon ng baby. Since kakakakuha lang namin ng sarili naming bahay. Tinanong ko nga si Zach bakit hindi na lang yung Danica na yun yung binuntis niya. Tapos, in-spare niya na lang ako sa sakit. Then ang sagot niya sa akin kasi ako yung mahal niya. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Sinampal ko siya ng sobrang lakas. Minura ko siya ng paulit-ulit. I asked him multiple times, bakit ngayon pa na may baby kami? Maya-maya pa nagmamakaawa na siya sa akin. Patawarin ko raw siya. Pero parang hindi ko pa kaya. Tsaka, pakiramdam ko, nakakadiri ako. Kasi akala ko, iisa lang yung babae niya sa buhay niya. At ako yun, pero hindi pala. So nag-impake ako ng mga gamit. Pinigilan niya ako. Siguro nag-sink in sa kanya na sobrang laki ng kasalanan ginawa niya. Na ang laki na mawawala sa kanya. Then maya-maya pa, kumuha siya ng kutsilyo. Pinakita niya sa akin yun. Then nagkulong siya sa banyo. Siguro para konsensyahin ako na wag nang umalis. If iiwan ko raw siya, mas mabuti na lang mawala na siya. Alam niyo, DJ Rocky at DJ Jello, naisip ko na baka gawin niya talaga yun. Kasi tahimik lang siya na tao.
At may tendencies talaga siya na gawin yung bagay na yon. Pero nanindigan ako at ang sabi ko sa kanya, sa kabila ng pagluloko mo, may gana ka pang manakot sa akin. Ang sakit. Wala naman akong ginawang masama sa kanila to deserve this kind of treatment. Wala rin naman ako mapagsabihan kasi malayo kami sa pamilya namin. Kaming dalawa lang yun nandito sa Maynila. So, to make the long story short, sige, hindi na ako umalis muna. Kinimkim ko lahat ng sakit. Wala akong matakbuhan pa eh. Tapos kung tatakbo naman ako sa amin, kila mama at papa, hindi ko alam kung anong pwede nilang gawin kay Zach. At ayokong pati sila ay ma-stress, kaya lalabanan ko to, kakayanin ko to. Iiyak lang ako tapos lalaban uli. So sabi ko, bibigyan ko siya ng huling pagkakataon. Iniisip ko na eto naman yung unang beses na ginawa niya to eh. At hindi naman ako perpekto para hindi siya bigyan ng isa pang pagkakataon para patunayan na magbabago siya. I gave him an ultimatum, DJ Rocky at DJ Jello, na kapag naulit pa, tapos na ang lahat sa amin. Kahit anong sitwasyon, basta may involved na babae. Tatapusin ko agad ang relasyon namin. Wala nang usap-usap. Tamang nangyaring yun, naging okay kami. Araw-araw siyang bumabawi. Video call everyday kapag nasa trabaho siya. Lahat ng assurance binibigay niya. Pero yung peace of mind ko, basag na basag. Sinusubukan ko naman na maibalik yung tiwalang nasira. Pero I think dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko, parang nagmanhid ako. So last week, nalaman ko meron na naman. Wala na akong naging reaksyon pa. Tinanong ko lang siya. Tapos hindi ko na lang siya pinansin the whole day. Then nag-message yung ex niya sa kanya. Tinatanong kung nasa boyfriend ko pa raw yung red string bracelet na ibinigay niya. Nakita ko yung message since nag-pop up dun sa notif niya. And ako ang nag-reply in a way na hindi niya mahahalata. So based dun sa conversation, nagkakausap pa pala sila ng ex niya sa tuwing umuuwi kami ng probinsya. So I confronted his ex. Nagpakilala ko na ako ang kausap niya. Pero dininay niya eh. Wala lang daw yun. Sira na naman yung peace of mind ko. Ang sad part dito, parang wala na akong maramdaman na pain. Kaya nag-empake na ako. And I decided I'm grabbing my freedom. Uuwi na kami ng anak ko sa probinsya. Uuwi na ako sa mga magulang ko. I am letting go of my long-time boyfriend na biglang nagbago simula nung mapadpad kami dito sa Maynila. Hindi man lang niya naisip na ako yung taong nandito lang para sa kanya through ups and downs. Ultimo pamilya niya hindi siya kayang suportahan. Ako lang ang nagstay sa kanya pero sinayang niya pa. Wala na, pagod na ako. Hindi ko man siguro kayang mabigyan ng kompletong pamilya ang anak ko. Pero ibibigay ko sa kanya ang pagmamahal na totoo.
and peace of mind. Dahil yun naman ang mahalaga, di ba? Yung mamuhay kaming mag-ina na walang iniisip. Or pinapangambahan. Okay lang if kami lang mag-ina ang lalaban sa buhay. Marami namang single mom ngayon na nagiging successful sa buhay. At alam ko, with God's help, malalagpasan namin to. DJ Rocky at DJ Jello, please pray for my baby's safe delivery. Ingat din po kayo ha. Maraming salamat po. Muli, ako si Mara, ang strongest mama ng Manila. At ito, ang aking secret file. You existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Jenny's Secret File. Si Jenny na isang single mom, hindi pinanindigan ng kanyang kinakasama na si Bonbon. At itong Bonbon na ito, aba, imbis na talagang magsabi ng totoo, ay manloloko pala. Sabi mag-a-abroad na magtatrabaho, yun pala. Inuwi yung babae sa bahay. Kakaloka. So ngayon, di na nagsusustento yung Bonbon. Pero, etong si Jenny na secret file sender natin, napakalakas. Strong, independent woman, mother. Grabe, mother of all universe. Ganun. May ganun ba? Sa sobrang husay, itinaguyod niya ang kanyang mga anak. 3 mga anak. Siya mismo ang nagtrabaho, nagpaaral sa kanila. Ibang klase. Ibang klase. And nakakaloka pa yung binanggit na mensahe ni Jenny para kay Bonbon dun sa huling parte ng kanyang secret file, na kung sakali man daw na nakikinig ngayon si Bonbon, hindi daw siya nagsisisi na naghiwalay sila at parang wini-wish niya pa rin tong si Bonbon na maging masaya siya sa buhay, ganun, na sana makahingi siya ng kapatawaran dun sa mga anak nila. Di ba? Parang, wow! Napakabuti mo naman, Jenny. Samantalang yung ibang babae dyan, diba? Ang ginagawa talaga, manigas ka. Yung tipong, hinahabol-habol kita noon, maglaway ka ngayon. Charot! With harot. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si DR. Ang saklap ng nangyari kay Jenny. Niloko na nga siya ni Bonbon, abay binahay pa ang kabit. At ang mas masakit, kasabwat pa ang mga magulang ni Bonbon sa pagluloko niya. Hindi pa nagsusustento sa mga anak dahil priority ang kabit. Pero buti na lang, nalagpasan na ni Jenny ang lahat ng pasakit na nangyari sa kanya. At para kay Bonbon, tandaan mo, pansamantala lang yang pagiging salawahan mo dahil sa bandang huli, kakarmahin ka rin. Oh! Yun. Ito pang sabi ni Charles Sancho. Proud babaero, proud pang mga liwa. Wow, just wow. Pwede bang pakihanda ang hit-itak, DJ Rocky? Mamumutol na ako. Kala mo walang anak? Hoy pre, pabaya kang partner. Alam mo ba yon? Putulin ko yan eh. Nako, sender, Jenny, pabayaan mo na siya. Kung wala siyang pakialam sa inyo, hayaan mo na siya. Darating din ang panahon na mamalasin siya kasama ang babae niya. Tingnan natin kung matitinag pa rin siya. Besides, mag-focus ka na lang sa future ninyong mag-ina. Mahirap na kung hanggang doon na lang kayo. Wala na kayong aasahan ron sa kanya. Basta yun na lang ang gawin mo.
Eto pa sabi ni Neneng B, masarap mahalin yung lalaking alam mo kung paano tingnan o alagaan ang nanay niya dahil pag nag-asawa siya, ganun din siya tumingin at mag-alaga sa mapapangasawa niya. Meron din talagang relasyon sa una lang nadadaan sa suyo, sa huli na uuwi kay Tulfo. Oy, oo nga no. Kanina kaya para tayo naging doon, Tulpo, di ba? Hindi, pero in a Rocketera version, no? Kasi may attorney tayong kasama kanina, Lawyers for Christ, di ba? Si Attorney Ronald. It's an honor na kasama natin siya off the air, no? Online kanina. Ang dami ko natutunan sa kanya na yung concubination, adultery, magkaiba pala yun. Pag babae yung gumawa, adultery, pero pag lalaking gumawa, concubination, yung mga ganun. Ay, anyway, eto naman sabi ni Robert Tirao. Hayaan mo na yung asawa mo, Sender. Iwan mo na lang siya. Wala siyang paninindigan. Hindi niya kayang gawin ang responsibilidad niya. Tuloy lang ang laban mo, Sender, para sa buhay at sa mga anak mo. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Coracha. Alam mo, Bonbon, ang message ko sa'yo, sarap mong kurutin gamit ang nail cutter. Gusto ko lang malaman ang skincare mo kung paano kumapal ang bandang mukha mo. Kaya ang dami nagiging single mom dahil sa katulad mo, Bonbon, na pagkatapos mag-unli bembang, nagiging running man na. Sana masarap ang ulam niyo palagi at ng pamilya mo nagdahil sa pagluloko mo kay Jenny. DJ Rocky, hindi ako galit. Ay, sorry naman na. Anyway, ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight. At ako ang masasabi ko lang talaga para sa sender natin na si Jenny, isang yakap na mahigpit para sa'yo. Alam mo, sobrang galing mo, sobrang husay mo, at I admire you for being such a great mom. Hindi lahat kayang gawin yung ginagawa mo, pero I think ang pinaka-strength din talaga ng isang babae, yung kapag naging nanay siya, tapos kinaya niya ang lahat ng mga pagsubok nang siya lang yung mag-isa at hindi kinakailangan ng tulong ng kanyang asawa o ng kanyang partner. Na-admire ko yun. Hinahangaan ko yun. And at the same time, asar na asar ako sa mga lalaking hindi kayang manindigan. Uso naman ngayon yung co-parenting eh. Bakit hindi nyo gawin yung mga ganong klaseng co-parenting? Ang dami sa panahon ngayon nakakapag-usap naman ng maayos. Kumbaga sa 10 hakbang mo papunta dun sa lalaki, sana yung lalaki naman magbigay ng 5 para magtagpo kayo sa gitna, diba? Hindi yung dun sa 10 hakbang, puro babae lang yung gumagawa. Kumbaga kapag alam mo na may anak ka, hindi lang 1, 2, 3 anak, hindi mapupwedeng manguna yung pagmamahal at malasakit sa'yo. Hindi yung pride mo na, ay, hiniwalayan din naman ako niyan eh. Ay, nasa ibang lugar na naman siya. Nasaan yung pake, malasakit, pagmamahal para sa mga anak? Hindi na para dun sa naging partner eh, kundi para sa mga anak. And ibang klase yung nagiging epekto ng paghihiwalay ng dalawang mga magulang dun sa bata. Imagine the effect nung paghihiwalay na yun dun sa mga bata. Ang bigat na nun, ang sakit na nun. Pero kung may co-parenting at nakikita nila kahit papano, hindi man kayo yung nagkatuluyan, at least kayo yung nagkatikiman. I mean, nagkatikiman ng pagmamahal. Hindi man kayo nagkatuluyan, at least kayo yung, alam mo yun, naging dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng mga blessings sa buhay. At least, etong mga batang to, lalaki nang merong pagmamahal at respeto sa kanilang puso. Nahahangaan pa rin nila yung mga magulang nila dahil hindi nagkulang sa kanila yung tatay nila. And kung sakali man may mga batang galit sa kanilang mga ama because the father isn't present sa buhay nila, ako hindi ko masisisi kung may ganong klaseng anak. Bakit? Kasi hindi nga naging present eh. Kita nila yung struggles ng nanay.
And it takes a lot of time and pagpoproseso para makapagpatawad. And at the same time, tumanggap. Unless siguro kung yung tatay, milyonaryo. Tapos, tinitesting lang siya nung nanay na hindi mo na sabihin yung tunay na estado ng tatay kasi baka hindi na siya magsikap sa buhay. Yung ganun. Kasi ako ganun eh. Nag-aantay lang ako sabihin ng mga magulang ko na, anak, yung totoo, mayaman talaga tayo kaya wag ka na magtrabaho. Tinitesting ka lang namin kung ikaw yung deserve dun sa mamanahin mo. Yung ganun. Charot lang with darot. Pero yun lang naman, kabisyo. Sana yung mga magulang, instead of thinking about themselves, think about your children. Ibaba na lang yung pride. Because again, ang pride parang panty yan. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. So para may mangyari, kailangan mo ibaba yan. And dun sa pagbaba na yun, it's not about you being weak. It's about you being responsible. And it's a sign that you also respect the person that you loved before. And yung children that you love dapat. So yun lang naman. Maraming salamat po, kabisyo, sa pagtutok ninyo sa akin. Naway lagi kayong nasa mabuting kalagayan at sana hindi na po dumami yung mga single moms out there at sana hindi na rin dumami yung mga single dads out there. Sana hindi na rin po dumami yung mga hindi marunong magsustento. Ay, bakit naman kasi dumadami sila tapos hindi naman sila nanganganak, diba? Anyway, if you want to share secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Jenny's Secret File. And we're back. Kasama nyo pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera. And this is Camille's Secret File. Si Camille na meron ng asawa. Pero may ibang minamahal. Nagbalik ang ex ni Camille after 9 years. At pakiramdam niya, hindi na sila pwede ni Louie. Dahil nga, kasal na siya kay Dave. Etong si Dave na napakasalan niya, sinasaktan siya physically and emotionally. Babaero pa. Kakaloka mga babaero. Nakipagsagutan pa sa tatay ng sender natin, ang tindi. Yung manugang nakipag-away sa biyanan, nagkapisikalan pa. So ayun, gusto niya nang makipag-iwalay kay Dave. Kaya lang kasal siya eh. Dapat bang panindigan niya ang kasal? O ang marriage na meron siya kay Dave? Or sundin ang isinisigaw ng kanyang puso? Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Hi Camille, piliin mo ang taong mahal ka ng totoo. Piliin mo ang taong laging tapat sa iyo. Tulad ni Louie. At huwag yung taong mahal mo nga pero hindi naman maganda ang pakikitungo sa iyo. At hindi rin maganda ang pakikitungo at relasyon sa magulang mo. Tulad ni Dave. Kaya magstay ka na lang kay Louie at kalimutan mo na si Dave.
Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Danny. Hi DJ Rocky. Message ko lamang po sa ating kabisyo na si Camille. Ay hiwalayan niya na si Dave dahil nananakit ito physically and emotionally. Baka mabaliw ka pa dyan pag tumagal ka pa sa poder niyan. Kung maganda naman ang pagsasama ninyo ni Louie, dyan ka na. Thank you so much from Danny. Ito naman sabi ni Mario. Good evening, DJ Rocky. For Camille, hindi kita masisisi na ma-fall ka sa taong tulad ni Louie. Tulad nga ng sabi mo, maganda naman ang pinagsamahan ninyo dati. Nagkataon lang talaga na meron kayong priorities in life, kaya naghiwalay kayo. At ngayong nagkatagpo uli ang inyong mga puso, hindi talaga malabo na magka-inlovean kayo dahil wala naman kayong malaking issue in the past. Hindi katulad ng sitwasyon ninyo at relasyon ni Dave sa pagkakataong ito. Ang laki-laki ng issue ninyo about fidelity at ang laki rin ng issue ninyo about physically abusive ang partner mo. Sana makapag-isip ka ng maayos at sana ay piliin mo kung ano ang mas makabubuti para sa iyo. Yun lamang po from Mario. Ito naman ang sabi ni Xavier. Good evening, DJ Rocky. For Camille, isang mahigpit na yakap sa iyo. Ang nanay ko rin ay isang produkto ng physically abusive partner. Nakikita naming mga anak niya ang ginagawa sa kanya ng papa namin. And then, I realized na okay lang na nakipaghiwalay ang mother ko sa papa ko. Dahil hindi na ito nakakatulong sa kanya. Hindi na rin gumaganda ang pakiramdam niya. Every day, I see my mom before na malungkot at parang mababaliw na. So I hope one day you'll find courage to leave that kind of relationship that no longer serves you. Yun lamang po from Francis. Very well said. Ito pa sabi ni Charles. Choose the right person like Louie. Hiwalayan mo na si Dave. Gosh, payag ka nun, ginagawa kang punching bag. At hindi lang sa'yo ginawa yung pananakit, kundi sa tatay mo. Huwag mong antayin na pati sa mga anak ninyo, gawin ni Dave ang ginagawa sa iyo. Kakatakot naman yun. Anyway, marami pa pong nag-comment sa ating secret file tonight. Isang mahigpit na yakap sa'yo, sender. Napakahirap ng sitwasyon mo kasi kasal ka eh. And normally, when we think of marriage, dito sa Pilipinas, we are a very conservative country. And pag sinabi natin kasal, sagrado yan. Hindi dapat paghiwalayin ang lalaki at babaeng ikinasal na sa simbahan. But again, we have grounds for annulment in the Philippines. Tulad na lamang po ng psychological incapacity. So the most relevant ground when infidelity is involved is psychological incapacity. So it requires proving that infidelity stems from a psychological disorder that existed before the marriage. And kailangan mong patunayan na yung taong pinakasalan mo is unable to fulfill his marital duties. So meron ding other grounds such as lack of parental consent. Pero which is in your case, hindi naman ganun yun. Insanity, fraud, force, intimidation, undue influence, impotence, or a sexually transmissible disease. Yun yung other grounds for annulment. And I guess yung VAUSI na law, 'di ba? Yung violence against women and children. Pwede mo rin siyang sampahan ng ganun. So, pwede kang kumonsulta sa lawyer if you really want to be annulled to this person. They can guide you through the legal process. Pwede kang tulungan itong mga taong to help you gather evidence and represent you in the court. Pwede kang mag-file ng petition. So, yung lawyer mo yung mag-file ng petition for annulment with the regional trial court.
Tapos, yung respondent, yung spouse mo, will be formally served with the petition. Tapos may trial yan, diba? The case will proceed to trial wherein yung evidence na nakalap, diba, will be presented. And yung mga witnesses doon sa relationship ninyo will also be examined. Tapos yung decision, it will take some time. Siyempre, the judge will decide whether to grant the annulment based on the evidence presented. So, ito yung mga importanteng considerations ha. Siyempre, pera. Una sa lahat, pera. Annulment proceedings can be really expensive. So, may mga legal fees, psychological evaluations, and court costs. Marami po yun. And I guess yung iba gumagastos talaga ng daang-daang libo o milyon pa nga for the annulment. And normally, hindi porke may pera ka, ang bilis lang ng lahat. Oras, pati oras. Mauubos. Minsan nga, yung iba inaabot ng 5 taon eh. It will take time, especially if there are contested issues. Thus, there's no guaranteed way to speed up the process. Because it must really go through the process. And be prepared for an impact. Psychological impact. Emotional toll. Breakdowns. Dami. Handa ka na ba? Kung sakali. DJ Rocky, bakit yung iba kahit kasal lumalandi sa iba? May iba, verbal na naghihiwalay. And they've agreed to separate ways. Kahit nakasal sila on paper. Pero, technically, and sa batas, gusto mo pa rin clean slate as much as possible. So, if you can wait and you can be patient about it, then go through the right process. Kasi baka dun ka pa mabutasan eh. Alam mo yung iba, nakikipagrelasyon na sa iba tapos hindi mo nila pinapublic yung karelasyon nila kasi baka mamaya yun pa yung maging dahilan para hindi matuloy yung annulment. Yung mga ganun ba? Or baka may kaso pang i-rest back sa kanya. Yung mga ganun. So, ang hirap magkaroon ng ibang issue pa. So, it's better to have safe movements and consult a lawyer para maging legal ang lahat sa pagpoproseso ng annulment na meron ka. Ako, I go for peace of mind and peace of heart. Kasi kahit na sabihin mong kasal kayo, if this guy is really an asshole, yung tipong ikaw sinasaktan, magulang mo sinasaktan ng pisikal, what more kapag nagkaanak kayo, nakakatakot. Kumbaga dito sa taong to, it's embedded in his DNA. Hindi siya yung tipong, Lord, pinanalangin mo kay Lord na, Lord, sana po magbago na siya bukas. Tapos magbabago siya. Hindi ganoon eh. It's embedded in his system na nananakit talaga tong taong to emotionally, verbally, physically. At hindi yun matatanggal sa kanya hanggat hindi siya magpa-check at hindi siya magpa-rehab. Hello. At walang dumating sa kanya na change of heart or metanoia. Uy, tarang metanoia. Uy, lumalabas ang pagkapulen yan. Charot with harot. So, yun lang kabisya. I wish you well. And I wish that you get the peace of mind and peace of heart that you deserve. Kasi hindi mo deserve masaktan, lalo kung patas ka naman magmahal. Doon ako naaasar eh. Yung patas magmahal yung isang tao, tas yung isa hindi. Nakakaasar yun, diba? Parang, bakit mo dire-deserve yung ganyang klaseng tao? Tae yan, hindi tao. Anyway, sa mga kabisyo natin out there, na gustong mag-share ng kanilang secrets,
pwede naman, send nyo lang sa raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Camille's Secret. It's time for DJ Rocky's Secret Files. May nangyari sa amin ng first cousin ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga tagapakinig mo. Lalo na kapag nasa boarding house ako. Gusto ko lang sanang ikwento ang karanasan ko. Na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Lalo na kapag nagkikita kami nitong taong ito. Itago mo na lang ako sa pangalang June. At ito, ang aking secret file. Meron akong naging karanasan sa mismong first cousin ko. At hindi ko alam kung ano nga ba ang meron sa amin. Kasi iba ang nararamdaman namin kapag nagkikita kami. Kumbaga, kapag may pagkikita kami na hindi naman namin sinasadya o kapag may okasyon lang na parehas kaming nauwi sa Batangas. Nagsimula talaga ito nung bata pa kami, DJ Rocky. Magkaedad kami ng first cousin ko. Magkabatch mula elementary hanggang high school. Minsang umuwi ang mama ko mula abroad. Niyaya ako ni mama na dumalaw sa kalapit na bayan sa Batangas. Nagulat ako kasi biglang sumama sa amin ang pinsan ko. Naitago na lang natin sa pangalang LC. Kapatid ng mama ko ang tatay ni LC. Medyo close kaming dalawa dahil nga magpinsan kami. Magkasing edad at sa iisang school kami parehong nag-aaral. At eto na nga. Nandoon kami that time sa bahay ng ate ko. Umalis noon si mama at si ate para bumili sa bayan. Kami lang noon ang pinsan ko ang naiwan. Sobrang bait at maasikaso sa akin ang pinsan ko. Sa katunayan, ipinagluto niya pa ako at hinainan ng pagkain. Pagkatapos namin kumain, nagkwentuhan pa kami. Hanggang sa sinabi niyang inaantok na siya at aakyat na raw siya sa taas para matulog. Ako naman nag-decide na maligo bago matulog. Pagkatapos kong maligo, umakyat na rin ako sa taas para magbihis. Pag-akyat ko, gising pa pala ang pinsan ko. Kaya tinanong ko siya. Sabi ko, akala ko matutulog ka na. Bakit? Bakit gising ka pa? Ang sagot niya sa akin. Pagkahiga ko, biglang nawala yung antok ko eh. Sabi pa niya, after mo magbihis, halika magkwentuhan ulit tayo. Sagot ko lang sa kanya, okay. Pagkabihis ko, lumapit na ako sa kanya para makipagkwentuhan. Sabi niya, halika, dito ka, tabi ka sa akin. Pwede ka ring humiga. Habang nagkukwentuhan kami, nagkaroon ng sandali na biglang nagkatapat ang mga mukha namin. At hindi sinasadyang nagkatitigan kami. DJ Rocky,
Maganda ang pinsan ko. Chinita, matangos ang ilong, at sobrang ganda pa ng mukha niya. Kaya kahit sino sigurong lalaki magagandahan sa kanya. At ayun nga, bigla kaming nagkaharap at nagkatitigan. At unti-unti ko na lang naramdaman ang isang pakiramdam na alam kong bawal. Bawal dahil mali. Pero hindi ko na nagawang pigilan pa. Naramdaman ko na lang na may mainit na labi na dumampi rin sa labi ko. Labi na pala yun ni Elsie. Labi ng pinsan ko. Napapikit na lang ako noon, DJ Rocky. At hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Sa lahat ng namamagitan noong mga oras na iyon sa aming dalawa. Sa edad namin na 13 years old, hindi ako makapaniwala na magkakaroon kami ng karanasan. At hanggang ngayon iniisip ko, mali ba talaga? Oo, alam naman naming mali. Kasi ang babata pa namin noon. Tapos magpinsan pa kami. Pero DJ Rocky, mahal ko siya eh. At ramdam kong mahal din ako ni Elsie. Hindi namin sinasabi sa isa't isa na nagmamahalan kami. Pero ramdam naming dalawa yun. Mali nga lang kung iisipin. Lumipas ang panahon at nakagraduate na kami pareho ng high school. Sabi ko sa kanya, doon ako sa Maynila mag-aaral dahil may kapatid ako sa Antipolo. Pagkatapos ng graduation, lumuwas na ako ng Maynila para makapag-enroll. At nang masulit yung natitira naming bakasyon. At para ma-familiarize ko na rin ang Maynila. Pagkatapos ng 2 linggo, nagulat ako. Pag uwi ko sa bahay, bigla kong nakita na nasa bahay din ng ate ko, si Elsie. Tinanong ko siya kung bakit siya napadalaw. Sabi niya, gusto niya rin daw mag-aral sa Maynila. Pumayag naman ang kapatid ko na doon din siya maninirahan. DJ Rocky, hindi ko alam ang gagawin at iisipin ko noong araw na iyon. Una, gusto ko na siyang iwasan dahil alam kong mali ang lahat ng meron sa amin. Pero wala naman akong magawa kasi pumayag ang kapatid ko na doon din siya tumira. Sa loob ng 2 taon ng paninirahan ni Elsie sa bahay ng ate ko, halos parating may nangyayari sa amin. Oo, 2 taon lang siya nagstay doon dahil 2-year course lang ang kinuha niya. Maski noong huling gabi ng paninirahan niya sa bahay ng kapatid ko, ay may nangyari pa uli sa amin. At noong paalis na siya, pareho kaming naging emosyonal at nalungkot. Sabi ni Elsie sa akin, June, magpakabait ka ha. Mahal kita. Hindi ako nakaimik at nakakilos noon dahil sa sinabi niya sa akin. Fast forward, after 6 years, nagkaroon kami ng family reunion. Nag-night swimming kami ni Elsie. Humiwalay kami sa mga pinsan namin at nagpunta sa malayo. Alam namin na may nakakakita sa amin ng mga kamag-anak namin. Pero binaliwala lang namin ang lahat. At wala naman kaming narinig sa kanila. Dahil alam lang nila na close kaming dalawa. Hanggang sa dumating na ang panahon, DJ Rocky.
na nagkaroon na kami ng sari-sarili naming pamilya. Pero iba pa rin kapag nagkikita kami. Iba pa rin ang nararamdaman namin sa isa't isa. Naaalala ko pa nga noon bago siya mag-asawa. Nakipagkita siya sa akin dahil nag-away raw sila ng boyfriend niya. Nagkausap kami noon sa isang bar at uminom ng kaunti. Ramdam ko noong mga oras na iyon na gusto niya pa akong makasama. Pero ako na mismo ang umiwas, DJ Rocky. Kasi that time, may asawa na ako. Ginawa ko na lang siyang ninang sa panganay ko. At ginawa naman niya akong ninong sa bunso niya. Sa ngayon, masaya na kami sa mga sarili naming pamilya. Hindi ko lang talaga maikaila na iba ang damdamin namin sa isa't isa. Kapag nakatingin siya sa akin at tinititigan niya ako, parang gusto naming magkalapit sa isa't isa. Alam naman nga namin na mali dahil magpinsan kaming buo. Pero paano kung tunay na pag-ibig ang nararamdaman talaga namin para sa isa't isa? Hindi ko lang alam kung masasagot ko pa ang tanong na yan. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky. Salamat sa pakikinig. Muli, ako si June. At ito ang aking secret file.